'Di ba po, pinakapunong pari natin, 'di ba nga po, na siyang nag-alay ng kanyang dugo. 'Di ba ang ginagawa ng pinakapunong pari ay naghahandog, 'di ba nga po, para mapatawad yung mga kasalanan. Pero yung talagang tipikal na mga tao lang, 'di ba po, ay naghahandog sila ng mga animals, 'di ba nga po. Pero ang Panginoon yung mismong dugo niya. At siya nga po, 'di ba, yung naging way, 'di ba nga po, siya yung nag-fill ng gap, 'di ba po, sa pagitan ng tao at ng Diyos na siyang naputol because of sin. 'Di ba po? 'Yun ang pumutol sa relationship ng tao at sa Diyos. At ganoon din po, 'di ba, yung tag dito mira, na kung saan yun po kasi ay ointment na ginagamit sa burial. At yun din po, nire-represent nun yung mangyayaring pagkamatay po ng Panginoon para nga po sa salvation ng mga tao. At iba nga po, sabi dun sa verse 12, nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Para nga po, di ba, ibalita kung saan nila nakita ang Panginoon. Na kung, di ba nga po nabanggit ni Atilin ay yung mga wise men. Di ba nga po, at pinakinggan po nila yung babala, di ba nga po, sa kanila. Yun yung maganda eh. Yung pinakinggan mo. Di ba po, yung naging babala sa iyo. At dahil doon, di ba nga po, nag-iba na sila ng daan pa. So, doon pa lang po, no, ini-steal na agad sa pamagitan ng sid ni Satan itong magiging destiny ng Panginoon or yung gagampanan niya sa sangkatauhan. Kaya nga po, di ba, talagang gustong-gusto ni Herodes na malaman. Di ba nga po, kung nasaan itong bata, na sa gayon nga po mapatay niya because din sa sarili niyang kagustuhan dahil nga sa power, di ba nga po, and also, gawa nga din po yung isip niya ay saklaw ni Satan. At siya, di ba nga po, ay magiging vessel para gamitin ni Satan para hindi matuloy yung propesya patungkol sa Panginoon. Nang sa gayon, nanatili pa rin bondage ang tao sa sin. Di ba nga po, pero wala nga pong magagawa ang enemy. Di ba nga po, kahit gaano pa yan, tag dito, to the highest level ang power ng enemy na yun, wala yung magagawa sa Panginoon kasi nga po, di ba, He is above all names. So, wala po talagang magagawa. Diba nga po. At saka, even though itong si Herodes ay, pinuno, diba nga po, sa isang place, wala pa rin siyang nagawa, diba nga po, para patayin ang Panginoon. Kasi nga po, kapag kung ano, yung itinakda ng Panginoon na mangyayari, walang tao, diba nga po, ang makakapigil doon. Kahit ano pang gawin, diba nga po, wala talaga. At sabi nga po dito yung pagtakas, papunta sa Ehipto. At diba kung babalikan natin sa Exodus, diba doon na nga nilabas, diba nga po yung mga Israelita dahil sa, diba yung Egypt is a land of slavery. At diba sabi nga po doon, basahin ko lang po yung verse 13 to 15. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. So grabe po, no, talagang yung kagustuhan ni Herodes na patayin nga po ang Panginoong Jesus. Gawa nga din po, nasaklaw na din ni Satan yung kanyang isipan. Bukod pa po dun sa kanyang motives, di ba nga po, na mapanatiling kapangyarihan sa kanyang lineage. Sabi sa verse 14, bumangon nga si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya, di ba po, sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. At kung mababasa po natin sa Romans chapter 8, so parang tayo din po ito. Di ba nga po sinabi dito sa Romans chapter 8, saan ba yan? Ayan, verse 29, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya, di ba nga po, yung kanyang magiging mamamayan, yung kanyang mga sheep, di ba, kanyang mga tupa, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak, di ba nga po, na kung saan ang Panginoong Jesucristo, sa gayon siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. At di ba nga po, before, bago natin, di ba, lumakad tayo sa kagustuhan ng Panginoon, nagkaroon ng talagang desire na makilala siya, tayo din po ay alipin, nandun tayo sa Egypt, di ba po, land of slavery, sa mga bagay, di ba nga po, na sumasaklaw sa atin, na sinusunod natin, di ba, maaring tao, maaring pangyayari, maaring past, maaring trauma, at iba pa pong mga bagay. So, ganun din po, no, tinawag din tayo katulad ng Panginoong Jesus, kaya di ba sinabi dito sa Romans 8, verse 29, na
tawag dito, pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak, 'di ba nga po? Ang ating Panginoon Jesucristo, kaya nga po 'di ba, we follow him. At ganoon din nabanggit ni Ate Lynn yung star, 'di ba po? Finollow nila yung star na iyon. At gayon din po sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng marami magkakapatid. Ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag, 'di ba nga po? By our names. At ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala. Di ba po, nilinis mula sa kasalanan at di ba po pinapabanal. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. At yun na nga po, di ba, yung patuloy na pag-purify, pag-sanctify hanggang, di ba nga po, makaabot tayo doon sa glorious body natin, di ba po. At sabi nga po dito, ayun yung ipinapatay na po yung maliliit na batang lalaki na siyang nabanggit nga po kanina dito sa Exodo na kung saan yun po yung ginawa, 'di ba po? Pero during that time, kala Moises. Pero 'di ba nga po si Moises ang kanyang gagawin na yahanguin niya, 'di ba katulad nung nangyari sa kanya nung kinuha siya nung anak ng paraon na babae doon sa tubig, 'di ba? Ganun din yung ginawa ng Panginoon sa kanyang bayan at ganun din yung naging assignment ni Moises na kung saan siya yung ginamit para hanguin mula sa slavery yung mga Israelita na kanyang mga kababayan. Diba nga, sabi po dito, galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. So, akala niya, mas wise siya sa mga pantas. Pero di ba nga po, ay nabigyan na ng babala. Di ba nga po, nabuhat sa Panginoon. Kaya ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito upang palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. At di ba nga po sa Old Testament, di ba po si Moises, yung ginamit ng Panginoon sa a vessel, di ba nga po, para pangunahan yung kanyang bayan alisin mula sa pagkakaalipin, di ba nga po, sa slave na estado or pamumuhay nila. At ngayon naman sa New Testament, ang Panginoong Jesus naman, di ba nga po, na kung saan siya naman yung maglilid sa mga tao, di ba nga po, papunta sa Panginoon, siya magiging daan, di ba, siya yung naging truth, at siya yung magbibigay ng life. Diba po? So, dun pa lang sa dalawa, yung sa Old Testament kay Moises at sa Panginoong Jesus, diba? May similarity yung strategy ng kaaway na talagang pigilin yung kagustuhan ng Panginoon. Pero hindi nga po, diba, mapigil-pigil dahil wala silang kakayahan, diba nga po, natapatan yung kapangyarihan ng Diyos kasi, diba nga po, kapag sinabi ng Diyos ay kanyang gagawin. So, walang sino man ang makakapigil. So, yun lang po sa akin mga kapatid. Praise God. God, sister. Lahat ng gustong sabihin ni Ate Rem nasabi na-fulfilled na. Praise God po, mga kapatid. Na-fulfilled na ng ating mga kapatid. Baka may iba pa, Sister Rem. Share mo lang, sister. Ate Angel, Nanay Wilma, Nanay Evelyn. Wala na akong maaano, na-summarize na nila din yun sa akin eh. Na-fulfilled na. Praise God. Ang ganda na mga revelation. Pero anuhan ko lang, kasi dito makikita talaga natin na ang Panginoon talaga, di ba? Hindi niya hahayaan yung kadiliman ang mamamayani. Kahit gaano pa yung mga plano ng kasamaan na yan, di ba? Ano pa yung plano gawin ng kasamaan na yan, hindi niya hahayaan na mangyari talaga yun. Talagang gagawa siya ng paraan, gagamit siya ng tao para hadlangan yung ginagawa ng kadiliman, para hindi mabalot ng kadiliman ng mundo. Yun lang naman. Na-fulfilled na yun na kasi yung yung sasabihin din sana. Kaya ayun, okay naman, na-summarize niyo naman na. Ayun, salamat. Praise God po, Ate Angel. Kaya grabe po, no? Nanay Wilma, baka po may sasabihin ka pa po, Nanay. Ano na lang sa akin, talagang napakabuti ng Panginoon, kung papaano niya nire-reveal sa atin lahat. Bawat chapter, meron talagang inire-reveal ang Panginoon para higit nating maintindihan. So, biro mo yung paghihirap ng Panginoon, kasi silang pa lang niya, nagdadaan na siya ng sobrang hirap. Hanggang sa siya ipako sa krus. Para lang sa atin, pagmamahal yun sa atin. Yun ang ibinigay talaga ng Panginoon sa atin, ang pagmamahal. Kaya buong-buo nang naihayag
ninyo mga kapatid ang buong chapter 1 and 2. Kaya glory to God. Salamat sa Panginoon sa buhay ninyo. At ito talaga, manatili tayo lahat dito sa ating live na ito upang higit nating makilala ang Panginoon. Thank you, Lord. Yun lang. Praise God po, Nanay. Kasi na lahat, Nanay, nasabi na po lahat kanina. nasabi na Pinulfilled na lahat. lahat. Fulfilled. Praise God po. Praise God, Nanay. Praise God po, mga kapatid. Kaya po, yun po, no, talagang grabe yung pinagdaanan ng ating Panginoon. Simula bata pa lamang po siya, kakapanganak pa lang. May nakaano na agad. May umaaligid na agad sa kanyang kamatayan. Ganyan po kasama ang kaaway natin si Satanas, no, kumilos. Talagang lagi pong mga kapatid sa ating Panginoon. Yun po si Ate Lynn, dagdag ka po. Go lang po. Ano lang, yung regarding lang dito sa pinaka-last, about sa Nazareth. Ano lang, kakaput lang ni Lord. Kasi Okay. yung Nazareth, ano siya, it is just a small, humble na town. Nothing special, di ba? But what makes it special is not the town. What makes it special is the Lord Jesus Christ dwell in here, lived in here, in this town. Just like us, tayo mga kapatid, 'di ba, nating special sa atin, tayo makasalanan. Sino ba naman tayo para pagsakripisyuhan ng buhay ng Panginoong Hesus natin, no? Grabe, ganun tayo kamahal ng Panginoon na hindi yung kumbaga yung magiging special sa atin ay hindi tayo kundi siya na nasa atin. 'Di ba? That makes special na siya na nakadwell sa atin, na siyang kumikilos sa buhay natin, nagbabago, nagsasanctify. At ngayon, from katulad ng Nazareth na isang small town, ordinary town lang, pero dahil ang Panginoon ay nagdwell at tumira doon, ayun, ang town na yun ay nakilala. 'Di ba? Ultimo doon sa Acts ata, tinatawag na nilang ng mga Nazareno, yung mga sumusunod sa Panginoong Hesus, kasi hindi pa nga alam yung tatawag sa mga followers ng Panginoong Hesus. Kaya ang sabi nila, mga Nazareno, ganyan. Kasi nga Galilee, dahil, Ate, Galilee. ha? Mga Galilean. Yung mga ganun. So, tinawag nga din dati parang the way pa yun, no? The way yung tinawag, di ba? Yung mga tawag sa mga tao. Kasi hindi pa alam yung itatawag Pero, yun nga po mga kapatid, ang magiging identity na po natin sa Panginoong Hesukristo na. Hindi na sa kahit ano pa man, hindi na sa dati nating buhay, hindi na sa mundong ito. Lalo't higit, hindi mula na sa kaaway kung ano yung pinot niya sa atin, hindi na tayo yun. So, ang identity na natin ay sa Panginoong Hesukristo. Tulad ng nakalagay dito, di ba? Yung mga nakatira daw sa Nazareth ay matatawag, that he would be called Nazarene. So, taga Nazareth. 'Di ba? Ang Panginoong Hesus ang tawag sa kanya Nazarene. So tayo naman ang alam, 'di ba, we are kingdom citizen, ang ating citizenship ay hindi dito kundi sa heaven, which is pinanggalingan ng ating Panginoong Diyos, 'di ba? Siya 'yan. So, yun lamang mga kapatid, no. Ang sweet lang ni Lord yun sa mini mini message regarding dito. Thank you, Lord. Praise God po. So, kung may mag-share pa po ba before po tayo ayun, praise God. Go, Sister Ay, Nika. tatanong pala, hindi na. Kasi di ba po Hagar. yung kay Bartolome ata yun, nabanggit niya, siya yung nasa fig tree, di ba, yung umiiyak. Siya ba yun? Si Bartolome ba yun? Bartholomew. Ata. Ayan. Tama ba? Tapos may nagsabi sa kanya about sa Panginoon ata yun, ate, mga kapatid. Tapos sinabi niya, meron bang mabuti na nagmumula? Parang dun sa place na yun. Si Philip ang nagsabi sa kanya na about kay Lord Jesus Christ. Si Philip. Si Nathaniel, Nathanael. Si Nathaniel yung nasa fig tree. Ayun, sinabi niya. May revelation po ba sa inyo about doon? Kasi napasok kasi yun sa isip ko. Ano kayang meron sa Nazareth at nasabi niya yung bagay na yun? Ang alin? Yun yung tanong niya. Yung kung may babuti ba na nagmumula? Hindi Sa kasi place. sa place kasi ng Nazareth, ang naano lang sa akin, walang mabuti kasi sa Nazareth 'Di ba? Most
mostly yata ang mga tao sa Nazareth dahil parang wala ding kinikilalang Diyos. Wala rin silang kinikilalang ano talaga. Tapos, nung dumating ang Panginoon doon yata nabago ang lahat. Ang pagkakakilala ng mga tao. Parang, nung nakilala na narinig nila kung paano mag-ano ang Panginoong Diyos, ang Panginoon sa kanyang pananalita, doon nabago lahat ng pananaw nila. Kaya siguro nag-ano sila ng gano'n na may tao bang mabuti na nanggagaling sa Nazareth. Yun lang naman na-reveal sa akin si Snika, pero hindi pa siya buo talaga na. Yun lang. Maliit lang kasi siya. Maliit lang siya town talaga. Yun lang naman. Praise God. Ayan, praise God. So, wala na po bang mag-share bago po tayo mag-closing prayer? Wala na po ata Ate Lynn mag-share. Pwede na po tayo mag-closing prayer. Ano sabi ni Siri? May Ito rin po dadagdag dapat na ako sabihin. Ay, May Sir, dadagdag baka na pwede ako mo yun. i-share yan kahit Alam mo natatawa Pwede ako yan. sa yung revelation sa isa na-reveal sa lahat. one Siri. Thank you, Lord. Parang Lord, bakit parang mag-uunahan po ba kami? Nagkakaubusan ng slot eh. Paunahan ng slot. Yung sinulat ko, Lord. Okay. Sa akin po, yung idadagdag ko lang yung about kay Ate Angel, na ang Panginoon may kakayahan talaga siyang baguhin. Hindi lang yung place na Nazareth kundi yung tao na before, di ba, na masama, na parang wala ng pag-asa. Di ba po? Yun lang yung naano sa akin. Praise God. Amen. Hindi ka nga kasi Amen. walang imposible sa ating Panginoon. Lahat kaya niyang baguhin. Kahit gaano ka pa nga kasama, kahit gaano ka pa kasamang tao, kaya kanyang baguhin. Wala imposible sa kanya. Basta ang puso. Yung kay Pablo, di ba ate? Di Kay ba? Apostle Pablo. Basta ang puso mo ay talagang tatanggap at malinis ang hangarin, tatanggap sa Panginoon. Babaguhin ka ng Panginoon. Kasi kilala nga ng Diyos ang yung Kanya. Di ba? Kilala ng Panginoon ng mga taong para sa Kanya. Kasi kagaya nga, di ba, hindi naman lahat ng tao ay ang tawag dito, hindi lahat ng tao ay Tatanggapin bilang sa siya. ating Panginoon. Bilang sa ating Panginoon kasi meron talagang anak din ng kasamaan talaga. Yun. Amen. Amen. Ayan, no? Thank you, Lord. Talagang ang Panginoon, Diyos lamang natin, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa mapapapurihan sa lahat ng mga napuspos sa Masyadong atin para mainit sa sa Holy araw. Spirit. Amen. Wala Thank you po. Thank you, Holy Spirit. Nakakatuwa, no? Nagdadagdag pa siya eh. Baka mamaya after nito, magdagdag na naman siya. Ganyan kasi, alam mo, ganito po kasarap ang palagi pong kayo na nakatutok sa word, yung parang excited kayo palagi. Alam nyo kasi nakikita yun ng Panginoon. Pag palagi kayong excited, yung parang ang gustong-gusto nyong ma-uncover, ma-unveil kung ano yung naandoon sa salitang yun ng ating Panginoon na mismong nabasa nyo na dati. Pero ngayon, tingnan nyo, ang dami pa pala. hindi nauubusan. Ang dami niyang nare-reveal at nire-reveal. Kada basa mo may mga nire-reveal siya. Ganyan. Kasi every word of the Lord, in His word talagang nagko-contain ng katotohanan at pagmamahal. Para yung regalo. Kaya pag binuksan mo yung regalo, ay, ang saya-saya mo. Thank you, Lord. Diba? Thank you, Lord, for this present. Kasi ganun na tayo. Iba na yung kasiyahan natin. Hindi na tayo nasisiyahan sa mga makamundong bagay na dati doon tayo masaya. Pero ngayon, masaya na tayo dahil thank you, Lord. Alam mo yung pagka dumating sa'yo yung revelation ni Lord na dati wala naman. Di ba na dati Para din nagbabasa siyang ka, wala ate, masarap na ulam na inihain sa'yo. Oo, na yung excited favorite kang mong kainin. ulam. Favorite mong ulam. Praise God. Thank you, Lord. Ayan, no? So, tayo ay magpasalamat na po sa Panginoon para sa hapon na ito, sa gawain na ito. Tayo po yumukot pumikit at manalangin na po.
Panginoong Diyos po namin makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kami po ay napuspos, nabusog, at talaga namang sobrang nagagalak. Lubos at labis ang aming kagalakan, Panginoon, at ang dami niyo pong nireveal po sa amin. Ang Holy Spirit po ay talagang nagliliyab po sa bawat isa sa amin, at talagang pinag-i-revealan niyo po ng inyong pagmamahal, ng katotohanan, ng lahat ng revelasyon na kailangan naming malaman at ma-share po namin sa iba, at makapagpalakas din po sa bawat isa sa kanilang mga pananampalataya, nang mismong sila din po ay palaging maging excited, palaging magkaroon ng intimacy sa iyo, palagi kang mas kilalanin, ma-delight sa inyo, at palagi pong maging rooted sa inyong salita. Dahil ang inyong salita, Panginoon, ang aming gabay, ang aming ilaw lang para sa aming mga paa patungo sa inyo. Ilaw na talagang nag-guide po sa amin, sa kaligtasan at sa ikababuti po namin. At Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa pang-araw-araw at sa araw na po ito, Panginoon, ay naging successful po ang gawain na ito para sa inyo, Panginoon. At nawa, yung mga lordship nyo pa ay mataniman na rin po ng Kingdom Gospel, Lord. Gamitin nyo po kang bawat isa dito sa inyong kaharian para po matulungang mataniman ng bawat isang lordship nyo, Panginoon, at madagdag nyo na rin po dito sa inyong kawan at makapagsilbi na rin po dito sa inyong kaharian, makatulong at mapuspos nyo na din po ng lahat-lahat ng kanilang mga pangangailangan espiritual at physical man, Panginoon. We receive and we declare that, Lord, lahat ng gusto mong ipuspos sa amin dito sa inyong kaharian. Alam po namin na nag-uumapaw ang lahat ng pinupuspos nyo. Lalong-lalo na po itong mga kaalaman na ito na dati hindi po namin nalalaman, pero ngayon, dahil po kami po ay hinipo yung puso namin na masik din po ang inyong kaharian, Panginoon. Heto na po at pinupuspos nyo na po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, and we declare, we receive healing, love, compassion, humility, forgiveness, lahat-lahat ng gusto nyo ipuspos sa amin, Panginoon. Lahat magbunga pa, nawa ng magbunga ang Holy Spirit sa bawat isa po sa amin. Nang sa gayon, Panginoon, ang mga ibinubunga nito, itong mga mabubuting gawain ay talagang makapagsilbi ng lubos po sa inyo. Magamit nyo po kami sa inyong kaluwalhatian at kadakilaan. At lagi pong maisuot, spiritual ang inyong baluti, ang full armor of God, Lord God, para sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Hindi ko na po hahabaan. We rebuke, we bind all the demonic entities. We rebuke, bind, and cast out Satan. Lahat ng demonic works. Lahat ng mga katulad ng na-reveal kanina na lahat-lahat ng mga ginagawa ng kaaway para ma-pervert, para mabastos, para madumihan ng inyong imahe, Panginoon. We rebuke, bind, and cast that out, and we break every chain, we break every bondage, we break every covenant agreement sa mga demons, Panginoon. Kung meron pang mga natitira na kailangang break all of that in the mighty name of Lord Jesus Christ. We break that. All of that are broken. Lahat ng mga bloodline curses, lahat ng mga legal right sa mga iniquity ng aming, hindi lang sa amin, kundi sa mga kanino-ninunuan namin ng mga bloodline namin, Panginoon. All that is canceled and broken in the mighty name of Lord Jesus Christ. I plead the blood of Lord Jesus Christ to be upon my life, my loved ones, my brothers and sisters, lahat ng nakakapakinig, lahat ng aming mga mahal sa buhay, mga malalapit sa amin, yung aming mga tahanan, yung aming mga inaalaga ang mga hayop, mga halaman, mga sinusuot, mga bagay na ginagamit, ang lahat-lahat ng nakapaligid sa amin, yung yard ng aming tahanan, lahat-lahat ng ito ay i-cover mo, Panginoon, ng iyong banal na dugo, lalong-lalo na ang lahat pa ng lahat pa sa amin, Panginoon, ng aming isip, ang aming puso, body, soul, and spirit, i-cover mo, Panginoon, at ayusin ang dapat ayusin. Nire-repent na po namin ang mga unrepented and hidden sin pa sa amin, Panginoon. Bunutin ang kailangan bunutin at isanctify niyo po kami, pabanalin at itama, idisiplina, Panginoon, sa mga kailangan pang itama, i-fix po sa amin, Panginoon, at kailangan ma-address, Panginoon. I-reveal niyo po sa amin, whether doon din po, Panginoon, sa panaginip, na alam po namin ito sa panaginip ay nag-i-reveal din po kayo, representasyon sa spiritual realm, Panginoon. I-reveal niyo pa sa amin, Panginoon, ang kailangan namin na ma-address, na magawa, na mangyari sa buhay. Kayo na po ang bahala, Panginoon, na magpuspos ng lahat ng ito at nawa ang bawat isa ay palagi mong i-align sa iyong will, Panginoon. Tinataas ko na po ang lahat ng panalangin ng bawat isa na ang tanging will mo lamang ang masunod sa aming buhay at hindi na po yung sa amin. For yours is the kingdom, the power, and the glory. All the praise, all the worship belongs to you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. There's only one God, and in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, our Lord God and Savior, we pray. Amen.
Maraming salamat ka mga kapatid. Shalom po. Amen po. Shalom. 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 Shalom.